Alam nyo ba, paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabangis na guerrilla fighter noong World War II ay hindi sundalo, kundi isang guro? Oo, tama ang narinig nyo. Isang babaeng nagtuturo sa mga bata sa umaga, pero pagdating ng gabi, isa na siyang kinatatakutang mandirigma sa gubat. Ito ang napakagandang kwento ni Nieves Fernandez. So, sino nga ba itong gurong ito? Isipin nyo, isang babae na ang taming sandata sa simula ay mga libro at tisa, pero nagawa niyang pamunuan ang isang grupo na nakatalo sa mahigit 200 sundalong Hapon. Parang imposible, di ba? Eto yung dalawang buhay ni Captain Nieves Fernandez. Sa harap ng blackboard, isa siyang dedikadong guro, armado ng mga libro. Pero sa loob ng gubat, isa siyang kinatatakutang kapitan ng mga gerilya, armado naman ng isang matalim na bolo. Dalawang magkaibang mundo, pero iisang tao lang ha. Okay, bago natin siya kilalanin bilang isang astig na mandirigma, kailangan muna nating balikan kung sino ba siya bago pa magkagulo. Let's go back to her roots bilang isang guro sa Tacloban. So bago pa sumiklab ang digmaan, si Nieves ay isang iginagalang at minamahal na maestra sa isang tahimik na Tacloban sa Leyte. Ang buhay niya noon ay simple lang, umiikot sa loob ng classroom sa pagtuturo at paghubog sa isipan ng kabataan. Pero alam nyo, yung payapang buhay na yon biglang gumuho dahil sa digmaan. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagong Nieves ang mabubuhay. Dito na natin makikita kung paano ang isang simpleng guro ay naging isang alamat. Noong 1942, dumating ang mga Hapon sa Leyte. Nakita mismo ni Nieves yung kalupitan at karahasan na dinanas ng mga kababayan niya. At para sa kanya, hindi na pwedeng manahimik na lang. So anong ginawa niya? Binitiwan niya ang libro at nagpasyang lumaban. Nagtayo siya ng sarili niyang guerrilla unit. At ang mas nakakabilib dito, hindi professional army ang mga kasama niya. Binuo niya ang grupo niya mula sa mga ordinaryong tao. Mga magsasaka, mga kapitbahay, mga karaniwang mamamayan. Pero sinanay niya sila para maging isang disiplinadong puwersa na iisa lang ang layunin, ang ipagtanggol ang kanilang bayan. At dito na nagsimula ang alamat niya sa gubat. Sa loob lang ng maikling panahon, yung dating guro nagkaroon ng bagong pangalan. Tinawag siyang The Silent Killer. Bakit kaya? Kasi nakilala siya bilang silent but deadly na mandirigma. Yung pangalan niya pa lang, nagiging babala na sa mga patrol ng Hapon. Pag narinig nila na si Nieves Fernandez ang makakalaban nila, alam na nilang delikado ang sitwasyon. Ganun katindi yung takot na dala niya. Gaano sila naging epektibo? Well, ito ang data. Sinasabing umabot sa mahigit 200 sundalong Hapon ang napatay ng grupo niya. Grabe, di ba? Isang grupo lang ng mga sibilyan na pinamumunuan ng isang guro na kagawa ng ganitong kalaking pinsala sa isang malakas na hukbo. So paano niya ginawa yun? Napakasimple pero sobrang talino ng mga taktika niya. Una, madalas siyang nakayapak. Para saan? Para walang ingay habang gumagalaw sa gubat. Pangalawa, naging master siya sa paggamit ng bolo. Yung simplang gamit ng magsasaka, ginawa niyang nakamamatay na sandata. At pangatlo, ginamit niya ang kaalaman niya sa teritoryo para laging gulatin ang mga kalaban. In short, ginawa niyang kakampi ang gubat. Pero yung katapangan ni Nieves, hindi lang naging alamat sa Leyte. Yung pangalan at galing niya, kumalat. Umabot yan maging sa mga sundalong Amerikano at sila mismo humanga sa karangalan na pinakita niya. Alam nyo, nasugatan din si Nieves sa labanan. Pero para sa kanya, yung peklat na iniwan ng bala, hindi yun simbolo ng sakit o kahinaan. Para sa kanya, isa yung medalya ng karangalan. Isang patunay ng kanyang tapang at paninindigan para sa bayan. Dito talaga pinatunayan ni Nieves na yung tunay na lakas hindi laging nakikita sa armas. Minsan, nasa puso yan at sa determinasyon na ipaglaban kung ano ang tama. Actually, kahit yung mga sundalong Amerikano na dumating sa Leyte, saludo sa tapang at galing niya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ito ang malaking tanong. Bakit parang nakalimutan na natin ang kwento niya? Ang dami nating kinikilalang bayani mula World War II at tama lang yun. Pero sa kabila ng lahat ng nagawa niya, bakit ang isang sobrang remarkable na tao tulad ni Nieves Fernandez halos wala sa usapan? Bakit parang nabaon sa limot ang kwento niya? Kasi yung kwento niya hindi lang naman tungkol sa kanya eh. Kumakatawan ito sa napakaraming kwento ng mga bayaning Pilipina na hindi nabigyan ng sapat na pagkilala.
mga babaeng tahimik na nagsakripisyo para sa kinabukasang meron tayo ngayon. Madalas kasi, ang kasaysayan ay nakasentro sa mga general at malalaking labanan at nakakalimutan natin yung mga ordinaryong tao na lumaban sa sarili nilang paraan. Kaya ito ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan natin. Sa tingin nyo, hindi ba dapat isama ang kwento ni Captain Nieves Fernandez sa ating mga aklat ng kasaysayan para naman maging inspirasyon siya sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.